Merong nagpa-bless sa akin ng bahay nila na bago yung bahay nila. So, naipundar nila, na naging resulta ng business nila, at pumayag akong i-bless at i-cleanse yung house. Importante po kasi na kini-cleanse natin yung mga bahay, hindi lang bini-bless. Kasi may mga spirits po na territorial. Ibig sabihin, ang mga evil spirits po kasi wala silang katawan or physical body. So they are always trying to find a vessel. So, either katawan ng tao or gamit, sinusuot, dinadala natin sa bahay. Diyan po nagdudwell yung mga evil spirits kasi nga kailangan nila ng house, kailangan nila ng matitirhan. And so dun sa bahay na yun, pagpasok namin, nakita ko na agad merong malaking painting ng money tree. Alam niyo po yung money tree, yung puno na nagdadala daw ng swerte, yung gold, yung leaves, malaki. At dun sa table, meron pang isang nakalagay na money tree na parang rebulto. So, tinanong ko siya, kinonfirm ko kung money tree yun. Sabi niya, money tree nga daw. So, sinabi ko na agad, right there and there, bago natin i-bless yung bahay, sinasabi ko na agad sa'yo na itong mga painting na to, at itong money tree na to na rebulto ay demonic. Tinanong ko siya kung may mga na-experience siya dun sa bahay. And true enough, ganito nga yung nangyayari. So, pumasok nga yung pera sa business nila, kaya sila nakabili ng bahay. Pero all of a sudden, bigla na lang ding nawala. So, hindi niya maintindihan bakit biglang humina yung benta, biglang nalugi. Tapos, hindi lang yun. Ang dami nagkasakit sa kanila sa loob ng bahay. At hindi lang yun. Silang mag-asawa, palagi silang nag-aaway doon sa area nung may hagdanan kung saan nakalagay yung money tree painting at malapit yung money tree na repulto. So, in-explain ko sa kanya na may singil. Oh yes, pumasok nga yung malaking pera. Pero may singil. May singil kasi nga demonic siya. So, anong naging cost? Ang naging cost nun, nag-aaway na mag-asawa, di nila maintindihan bakit bigla na lang silang mag-aaway, nagkakasakitan na, hindi na maganda yung mga salitang lumalabas, nagkakasakit na sila doon sa bahay, at yun nga, mabilis na pumasok, mabilis lang din siyang mawawala. At dahil walang pera, mag-aaway na ulit, magkakaroon na ulit ng mga problema. So pinakita ko sa kanya na alam mo kasi, si Lord ang gusto niya, siya sa kanya tayo tumingin as the source. Kapag tumitingin tayo sa ibang sources other than God, other than Jesus, ibig sabihin, may idolatry, may sin. At doon yung kinagamit ng enemy na open door para pasukin tayo at i-harm tayo. So, binless ko yung bahay, pero sinabi ko sa kanya na you have to get rid of this money tree painting at itong rebulto na to ay itapon mo na, alisin mo na dito sa bahay mo. Kasi otherwise, tutuloy-tuloy lang din yung cycle na yon. Para ma-break yon, kailangan mo i-cleanse yung bahay mo, i-dedicate to. So, nag-plead kami ng blood of Jesus, pinacover natin sa blood ni Jesus, at inanoint namin yung bahay na yon, signifying that this belongs to Jesus. Kini-claim, ibig sabihin nire-reclaim, binabawi na namin. Kung pinapasok man natin yung evil spirits dito sa mga gamit na hindi natin aware na meron pala na mga spirits, ngayon, kini-cleanse na natin yung house at sinasabi natin, Lord, this house belongs to you. Yung lupang pinagtayuan ng bahay na to, this house belongs to you. This lot belongs to you. And even yung mga, kung ano man yung mga blood sacrifices, alam nyo ba na even yung mga lupa, may mga blood sacrifices dyan minsan. Kaya mapapansin mo bakit may something na mabigat, merong hindi maintindihan. Because the spirit realm is real, very much real. Kaya gusto po naming ma-open yung eyes ninyo na may kalaban, may magnanakaw. At hindi po natin pwedeng isisi na si Lord yon kasi nga si Satan yon. At ini-expose natin ngayon yung truth kasi maraming tao ang naaalipin pa rin hanggang ngayon thinking na ito yung need nila para sumagana ang buhay nila. Pero isa lang po, isang pangalan lang, isa lang ang tunay na daan para sumagana ang buhay natin. At yun po ay si Jesus. Having a life rooted in Jesus is the life and the way to abundance. He is also the truth na magpapalaya sa atin mula sa mga torment, pagnanakaw, pagwasak ng kalaban na ginagawa sa atin. So, it seems like marami po sa inyo ang interesadong malaman, matuto tungkol sa truth na sinasabi ng Bible, tungkol sa deliverance, tungkol sa mga demons, tungkol sa mga bagay na nagiging open door para pasukin tayo ng mga demons o kaya ma-oppress tayo, ma-torment tayo. And why is it important na ilabas natin yung truth? I praise God kasi maraming content creators here on TikTok ang gumagawa no na naglalabas sila ng mga videos about deliverance, about Jesus, about the truth, about yung mga practices na demonic na akala ng mga tao is okay lang, harmless naman. And even here on TikTok,
nakikita ko na ginagawa yon, na ang daming mga nagpapahula, nagtatarot card reading, ang daming mga psychic. All of those activities are demonic. I am telling you mga kapatid, yes, whenever we involve in those kind of practices, we are opening the door to the enemy, to the devil, to the thief, para pasukin tayo, nakawan tayo, sirain tayo, patayin tayo, hindi lang physically, but death in every areas of our lives. So kaya may mga sakit, may mga lack, may mga, sometimes there may mga curses, may mga poverty, may mga away. I am not saying that this is the reason, the sole reason, but this is one of the main reasons kung bakit merong destruction in our families, in our lives, because we are ignorant to the truth. Alam niyo po, ang sabi dito sa John 10:10, a thief has only one thing in mind. Isa lang daw ang goal ng magnanakaw. He wants to steal, to slaughter, to kill, and to destroy. But Jesus, sabi dito sa verse na to, I have come. Si Jesus po yung nagsasalita. Sinasabi niya, ako ay dumating to give you everything in abundance, more than you can expect. Life in its fullness until you overflow. Basahin naman po natin sa Tagalog. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako, si Jesus, para magkaroon ng buhay ang lahat. Buhay na masagana. So, ibig sabihin, ang goal talaga ni Lord ay ma-experience natin yung fullness, abundant life, sagana. Walang sakit, walang kulang, walang destruction, walang darkness, walang kahirapan, pero may thief na binabanggit dito sa Bible. May magnanakaw daw. At ang goal ng magnanakaw ay sirain tayo, patayin tayo, nakawan tayo. Yun lang yung goal niya. So, ibig sabihin, kung may kasiraan sa buhay mo ngayon, may sakit sa buhay mo ngayon, may kawalan, may pag-aaway, may torment, at lahat ng hindi maganda, at lahat ng hindi abundant, may kulang, hindi mo ma-experience yung fullness, yung wholeness. Ibig sabihin, hindi yun kay Lord galing. Hindi yun ang goal ni Jesus, kasi sinabi na nga dito na ang goal ni Jesus is to give us an abundant life in every area. Spirit, soul, and body. Gusto ni Lord mag-prosper tayo. Hindi prosper na financially prosperous po Ibig sabihin po, to be made whole. Nothing missing, nothing broken, nothing lacking. So, ano yung thief? Sino yung thief? Yung thief na tinutukoy po dito is si Satan. At si Satan, marami po siyang mga devil o demons, mga fallen angels na ginagamit niya to torment us, to steal from us, to kill us, to destroy us. At paano nakakapasok ang mga demonyong ito sa buhay natin? Sa pamamagitan ng mga open doors, pintuan na hindi natin alam na bubuksan natin, consciously man yan or unconsciously, dahil hindi natin alam ang katotohanan. At kaya tayo nabibihag sa kasinungalingan at nakakapasok sila nang hindi natin alam. Alam niyo po ba na yung word na thief, in that verse, ang ibig sabihin nun ay someone na gumagawa ng pagnanakaw, paninira at pagpatay in secret. Ibig sabihin, hindi yan nire-reveal na thief siya or may balak siyang masama. Ginagawa niya yon in the dark of night, sa hindi nakikita ng tao, hindi na obvious. At ganyan po yung nangyayari ngayon sa panahon natin, kasi dinidisguise ni Satanas yung sarili niya at yung mga demons na okay lang, harmless lang. This will bless you, mabibless ka dito, swerte to, yayaman ka dito, papasok ang pera. Pero hindi natin alam, disguise yon. Kaya pala, kahit anong try mo dyan, kahit anong gawin mo na isuot yung charm na yan, isuot yung sing-sing na yan, o yung anting-anting na yan, hindi pa rin sumasagana. Kasi nga po, deception. Ibig sabihin, akala mo yun yung totoo, akala mo doon ka iige, pero sa halip na umige, kill, steal, destroy. Yun po yung sinasabi natin na singil. So, napakarami pa po. Malawak ang area ng deliverance, inner healing, and mga usapang demons. But I hope na nag-shed ng light and truth ito po sa inyo. Kung meron po kayo ng mga yan, nagpa-practice kayo niyan, may mga items kayo niyan, get rid of it, and it's time to come back to the Lord.